Bata pa lang ako'y nakasanayan ko ng takbuhin ang kapatagan patungo sa tuktok ng maliit na burol. Dito kami naglalarong magkakapatid kapag walang pasok, lalo na ngayong nalalapit ng piyesta rito sa baryo namin. Kakaibang eskwelahang pinapasukan namin dahil lahat kami ay may lahing aswang, na kahit ang mga guro ay mga aswang din. Kay sarap palang alalahanin ang mga araw na inosente pa kaming magkakapatid. Naluluha ako habang inaalala ang kahapon. Pero sa ngayon ay nagbago na. Ang masasayang araw ay mananatili na lamang sa aking alaala. Umupo ako sa damuhan habang pinagmamasdan ko ang buong baryo sa tuktok ng burol. Lahat ay abala sa okasyong darating. Habang pinagmamasdan ko ang aming baryo, napagtanto ko sa aking sarili kung gaano kami kamapanlin lang. Sa umaga kasi tila hindi makabasag pinggan ang mga nakatira rito. Subalit pagsapit ng gabi, mabubulgar ang iniingatang lihim namin. Isang araw maaga pa ay naging bisita na ni Inang ang kapatid nito. Nasa kusina rin kaming magkakapatid, kumakain. Habang nasa sala naman silang nag-uusap. "Manang, marami na kaming huli upang ihanda sa piyesta natin. Nasa bodega sila, kinulong ko. Baka gusto mong tingnan." "Bukas na. Hihintayin ko pa si Celso at baka may huli rin yon na may pandagdag natin sa susunod na araw." Tinanguan lang ni Nanang Lydia si Inang. Tuwing may espesyal na okasyon lang namin sila nakikita. Taga-kabilang bayan ang mga ito, pero may bahay rin naman sa baryo namin. Si Nanay Lydia ang panganay nila ni Inang. Ewan ko ba, pero dati naman hindi sila magkasundo, ngunit ngayon napaka-close na nila. Sa murang edad ko alam ko na kung anong klaseng nilalang kami. Pero hindi pa talaga ako ganap na aswang dati. Palibhasa wala pa ako sa hustong gulang sa panahong yun. Sa kabila nito, mahigpit akong binili na ni Inang na huwag makipag-usap sa hindi namin kauri. Sinusunod ko naman ang mga habili ni Inang upang huwag siyang magalit. Noong una hindi ko masikmura ang ginagawa ng aking pamilya sa mga taong bihag nito. Pero sa kaibuturan ng aking puso, natatakam din ako sa ginagawa nila. Nasa pagkatao ko ang matinding pagnanais na kumain din ng laman loob at uminom ng sariwang dugo. Nung teenager na ako nagsimulang maging aswang. Una kong naranasan ng hindi maipaliwanag na gutom at uhaw. Hindi naiibsan ng kanin at tubig ang nararamdaman ko. Sakto namang may nabihag sila Inang na isang bata. Ibinigay nila ito sa akin upang maging hapunan ko. At nang akmang kakatayin ko na ang bata, subalit nasilayan ko ang kanyang luha. Kaya natigilan ako, lalo na nang marinig ko ang kanyang hikbi. Palihim akong lumabas ng bahay, dala ang bata patungo sa talayban. Nasa bodega kasi ang pamilya ko at nilalantakan din ng walang kalaban-laban ng mga tao. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang bata. Nagmamakaawa itong huwag kong papatayin. Natauhan ako bigla sa aking gagawin sana rito. Kaya napilitan akong patakasin ng bata sa kabinalaan na huwag nang muling magawi sa baryo namin. Nangako naman ito saka tumakbo na palayo sa akin. Ginamit ko ang malapusa kong paningin upang siguruhin na walang ibang aswang ang humarang sa bata. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makita ko na sinalubong siya ng isang matandang babae. Nagyakapan ng dalawa saka sumakay na sa tricycle na naghihintay sa kanila. Sa mga oras na yun naramdaman ko na naman ang pagkalam ng aking sikmura, kaya dali-dali akong naganap ng hayop sa paligid. Pinagpala naman akong makakita ng dalawang hayop. Kailangan kong sanayin ang sarili ko na hayop lang ang kakainin dahil hindi ko kayang pumatay ng tao. Naiibsa naman ng hayop ang pangangailangan ko bilang aswang.
Wala akong pinagsabihan kahit isa man sa aking pamilya. Mahigpit kasi na pinagbabawal sa aming angkan ang kumain ng hayop, sapagkat isang mahihinang aswang lang ang kumakain nito. Kung sino mang mahuhuli na lumabag sa batas ng mga aswang ay papatawan ng kamatayan kasama ang kanyang pamilya. Sa katayuan ko naman kaya kong kontrolin ang aking pagbabalat kayo bilang isang aswang maliban na lang kapag kabilugan ng buwan. Kinagabihan nagdaos ng pabaili sa baryo. Marami ang pumunta ngunit nasa isang sulok lang ako nakamasid sa kanila. Niyaya kasi ako ng kapatid ko na sumama dahil baka raw may matipuhan ako na kauri namin. Sinamahan ko sila nang sa ganun matigil na ito sa kakapilit. Marami-rami na rin ang mga naroroon at lahat ay puro aswang. Mabuti na lang at walang napadpad na mga dayo sa lugar namin, pero nag-alala ako para bukas. Taimtim akong nagdasal na sana walang dadayo sa piyesta namin. Halos iniabot na ng madaling araw ang sayawan bago ito natapos. Tinatahak naming magkakapatid ang madilim na daan. Ngunit natigilan kami ng maulinigan namin ang malakas na huni ng ibon na parang uwak. Patungo ito sa masukal at madilim na daan. Kaya pinauna ko nang umuwi ang aking mga kapatid. Agad akong nagpalit ng anyo. Sa kasinundan ng ibon na huni ay uwak. Lumapag ako sa isang mayabong na puno habang pinagmamasdan ng isang aswang na kinakain ang nakabulatlat na katawan na nakahandusay at walang buhay na babae. Kitang-kita ng laman loob nito habang nilalantakan ng kauri niyang aswang. May isa pang babae na sigaw ng sigaw at humihingi ng saklolo. Nginisihan lang siya ng aswang at akmang lulundaganan niya ito, kaya agad akong lumabas sa aking pinagtataguan. Nagpambuno kaming dalawa habang pagulong-gulong sa lupa at walang nais magpadaig. Kinagat ko ang liig ng aswang na si Anton, saka hinugot ang kanyang puso na ikinamatay nito. Naglakad ako patungo sa kinaroroonan ng babae. Ginamitan ko siya ng orasyon upang makalimutan niya ang nakita. Pinisil ko ang kanyang batok at nawalan siya ng malay. Iniwan ko siya sa harap ng ospital, saka bumalik na ako sa baryo. Kinaumagahan wala pa ring nakapansin sa pagkawala ni Anton. Abala na kasi ang lahat. Bawat bahay ay may kanya-kanyang handa. Bukas ang mga bahay para sa mga gustong makikain kahit hindi nila kilala. Pumunta ako sa plaza upang makinood ng mga palabas. Naglalaban ang dalawang aswang na tila ba mga boksidor. Nasa kalagitnaan na ng kasiyahan ng baryo namin nang biglang may itim na kotse ang huminto. Napalingon kami nang makitang lumabas mula roon ang isang lalaki. Nagkatinginan kaming mga aswang. Nababasa ko sa kanilang mga mata na may masama silang balak sa dayo. Naaamoy kasi namin ang pagiging tao nito. Makikitanong lang umano ito kung saan ang tamang daan patungo sa Baryo Sapa. Naliligaw umano ito dahil hindi niya kabisado ang lugar. Inakbayan ito ng isa sa mga aswang, saka iginiya patungo sa kanilang bahay. Naikuyom ko na lang ang aking kamao, pero hindi ako pwedeng makialam. Kaya palihim kong sinundan ang dayo at ang aswang. Pagpasok nila'y agad itong inasikaso. Nahalata ko na ayaw kumain ng dayo, pero napilitan ito. Alam ko sa sarili na mga parte ng tao ang ipinakain nila sa dayo. Subalit hindi nito makikita ang tunay na anyo ng pagkain dahil ginamitan ito ng orasyon. Hanggang sa nawala ng malay ang dayo pagkatapos nitong kumain. Binuhat ito ng isang lalaki at dinala sa bahay ni Nanang Lydia. Kinuha nito ang susi sa kabinuksan ng bodega. Maraming mga bihag doon at may buntis pa. Humihingi ng tulong at nagmamakaawa kay Nanang Lydia. Subalit pinagsaran niya muli ng pinto ang mga bihag. Parang piniga ang puso ko sa mga iyak na naririnig. Habang patuloy kong pinagmamasdan ng aking mga kaori,
Nakabuo ako ng isang plano. Kailangan kong maitakas ang mga bihag bago sumapit ang hating gabi. Walang kaalam-alam ang dayo sa nakaambang panganib sa kanya. Pagsapit nga ng gabi, kumilos na agad ako. Nagtago ako sa mga halaman upang magpalit ng anyo. Tinubuhan ako ng matutulis na pangil, pati mga mahabang kuko. Pulang-pulang aking mga mata at mabalasik ang mga tingin. Tumutulo rin ang malapot kong laway. Naging magulo ang aking mga buhok na animo ilang taong hindi nakatikim ng suklay. Ang pinagkaiba ko lang sa mga kauri ko ay hindi ako nakakalimot sa aking mga ginagawa. Naglakad ako palapit sa dalawang nagbabantay sa bodega. Sabay kong pinilipit ang kanilang mga liig at hinugot ang kanilang puso. Dinampot ko ang susing nabitawan ng isang bantay. Napasiksik sa sulok ang mga bihag nang makita ang aking itsura. Suminyas ako sa kanila na huwag maingay at kinalagan ko sila. At nang lapitan ko ang dayo ay nagising na ito. Mabuti na lang at natakpan ko ang kanyang bibig ng akmang sisigaw na ito. Iginiya ko sila palabas sa baryo. Subalit hindi pa kami nakakalayo nang mahuli kami ng mga aswang na katulad ko. Nandoon din ang aking pamilya na galit na nakatingin sa akin. Galit ang lumulukob sa buong aura ng mga aswang. Sabay na sumugot ang mga aswang patungo sa aming kinaroroonan. Kaya inutusan ko mga bihag na tumakas na. Pinagtulungan akong sugurin ng aking mga kaori. Pinagkakalmot at ibinalibag nila ako. Nagkanda sugat-sugat na ako pero patuloy pa rin akong nakikipaglaban. Sa bawat nakagat ko ay agad na napapatumba. Bawat mahawakan ko ang isa sa kanila ay aking hinahagis kahit pamilya ko pa. Nabalot na ng dugo ang aking katawan subalit pinipilit ko pa rin makipaglaban. Mas lalong nag-uumapaw ang aking galit nang makagat ako ng sarili kong ina at ng aking ama. Gamit ang matulis at mahaba kong mga kuko, hinugot ko ang puso ni inang at ni itang. Nawala na ako sa sarili at higit sa lahat, nakalimutan ko na magulang ko pala ang aking kaharap. Hanggang sa narinig ko ang pagtilaok ng manok, ngunit wala akong lakas na tumayo. Gumagapang ako patungo sa isang puno at pilit na sumasandal. Marami akong napatay na katulad kong mga aswang. Kasama na roon ang buo kong pamilya. Ang ibang aswang naman ay tumakas na. Isang bata ang umupo sa aking harapan. Kilala ko ito. Siya ang batang pinatakas ko noong unang araw akong naging aswang. Kasama nito ang isang matandang babae. Inalalayan nila akong makatayo at dinala sa isang tricycle. Sila ang tumulong at gumamot sa akin. Nanatili ako sa piling ng bago kong pamilya. At kailanman, hindi na ako bumalik sa aking baryong kinagisnan. Pasado 1:00 ng hapon, nakalabas ako sa aking pinagtatrabahoan. Tinapos ko kasi ang pag-iinkod nang sa ganun hindi ako magahol sa oras. Bit-bit ko ang aking baon ay dumiretso na ako sa tindahan ni Aling Pasita upang bumili ng panghimagas. Araw-araw ay may tinda itong iba't ibang klase ng panghimagas. Masarap din ang pagkakaluto, kaya marami ang bumibili. Malayo pa lang ako ay tanaw ko na ang malawak na ngiti ni Aling Pasita. At katulad ng nakagawian, na ipagbalot niya ako ng fruit salad at sapin-sapin. Pagkatapos kong magbayad, ay muling ngumisi si Aling Pasita. Sinubukan kong hindi maapektuhan sa ngiti niya at kaagad umalis sa tindahan. Kahit palagi kong nakikita ang ngisi niya, ay medyo kabado pa rin ako sa hindi malamang dahilan. Pumunta ako sa kantina ng kumpanya at doon ko na kinain ang dala kong baon at panghimagas. Nagmamadali kong inubos ang pagkain
nang marinig ko na may emergency meeting. Pagdating ko sa opisina ay nandoon na mga kasamahan ko sa trabaho. Ipinaalam ng boss namin na 1 linggo kaming mag-overtime. Nang sa ganoon, maisumiti namin ang proposal habang malayo pa ang deadline. Wala kaming kibuan ng mga kasamahan ko sa trabaho. Lahat nakapokus sa kanya-kanyang ginagawa. Hanggang sa hindi namin namalayan na gabi na pala. Mabuti na lang at nag-order ng snacks ang boss namin. Lumabas naman ako ng opisina nang makaramdam ng panunubig. Napilitan akong pumunta sa 2nd floor dahil sira ang banyo sa 1st floor. Ngunit biglang nanayo ang mga balahibo ko sa batok habang paakyat ako sa itaas. Dahil sa wala na akong ibang opsyon, kaya ipinagsawalang bahala ko na lang ang kaba na aking nadama. Iba talaga ang pakiramdam ko sa 2nd floor. Para kasing may nakatingin sa akin sa bawat sulok ng floor. Halos lahat ng katrabaho ko ay ayaw umakyat sa 2nd floor pagsapit ng gabi. Pagkarating sa CR, inilak ko kaagad ang pinto ng banyo bago umupo sa cubicle. Ilang sandali lang natigilan ako nang may marinig akong kaluskos sa labas ng banyo. Kaya nagmamadali kong tinapos ang pag-ihi at pabigla kong binuksan ang pinto. Isang nakakasulasok na amoy ang aking nalanghap, kaya mabilis kong tinakpan ang aking ilong. Nagpalingalinga ako sa paligid, ngunit wala naman akong makitang tao. Mabilis kong tinungo ang hagdanan pababa. Kulang na lang takbuhin ko ang opisina sa bilis ng aking paglalakad. Nanginginig na napaupo ako pagkapasok ko sa opisina. Hinamig ko muna ang sarili bago ipinagpatuloy ang pagtitipa sa computer. Naipagpasalamat ko na lang na walang nakapansin sa aking pagkabalisa. Pasado 10:00 na ng gabi nang matapos namin ang first page ng proposal. Paglabas namin sa building, nasulyapan kong bukas pa ang tindahan ni Aling Pasita. Kinalabit ako ng isa sa aking mga kasamahan at inayang bumili ng pagkain sa tindahan. Pumayag naman ako sapagkat kumakalam na rin ang aking sikmura. At nang makalapit na kami sa tindahan, kagad naming naamoy ang masarap na barbecue at may fruit salad pa siyang tinda. Mukhang kagagawa pa lang dahil puno ang sisidlan nito. Aling Pasita, pwede bang dito lang kami kakain? Nakangiting tanong ko sa kanya. Tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Binigyan niya kami ng tig-1 pinggan at 2 mangkok ng fruit salad. Nag-order na rin kami ng tig-2 kanin, barbecue at soft drinks. Nakangiti lang si Aling Pasita habang nakamasid sa amin. Maya-maya pa umalis ito upang kumuha ng pitsil na may lamang tubig. At habang kumakain ako, hindi ko naiwasang pagmasdan ng papalayong figura ni Aling Pasita. Hindi nakaligtas sa akin ang biglang pagtalas ng kanyang tingin. Ilang saglit pa, muli akong nakarinig ng kaluskos sa paligid. Nagpalingalinga ako hanggang sa dumapo ang aking paningin sa likod ng tindahan ni Aling Pasita. Walang bahay sa likuran ng tindahan ito na kung saan nandoon ang tila labahan ni Aling Pasita. Puro mga kahoy ang nakikita ko roon at malalagong talahib. Ngunit mukhang doon nang galing ang kaluskos. Kinalabit ko ang aking kasama upang tanungin kung may naririnig ba siyang kaluskos, ngunit umiling ito. Malapit na kaming matapos kumain nang tumayo ang kasama ko. Tinawag nito si Aling Pasita upang magbayad ngunit walang sumasagot. Maging ako man ay nagtataka nang walang sumagot. Tapos na rin akong kumain at si Aling Pasita na lang ang hinihintay namin upang makapagbayad na kami. Nakailang tawag na ang kasama ko kay Aling Pasita pero wala pa ring tugon kaya nagpasya na kaming pumasok. Tanging ang malamlam na liwanag mula sa gasera ang nagsisilbing ilaw sa loob ng bahay nito.
Napakasangsang ng amoy sa loob. Malapit na kami sa may kusina nang bigla na lang sumara ang pinto. Lumapit ako roon upang buksan ito, ngunit tila nakalak ito mula sa labas. Nilukob ng kaba at takot ang buo kong sistema, at ganoon din ang kasama ko. Panay pa rin ang tawag namin kay Aling Pasita, hanggang sa napansin ko ang isang bata na nakasuksok sa ilalim ng mesa. May kung anong hawak itong bagay at mukhang sarap na sarap habang nilalantakan. Ngunit gano'n na lang ang panlalaki ng aming mga mata nang mapagtanto ang hawak-hawak nito. Sabik na sabik nitong kinakain ng mga laman loob ng nakahandusay na tao. Wakwak ang tiyan nito at naliligo ito sa sariling dugo. Hindi namin napigilan ng kasama ko ang panlalamig habang nanginginig na napapaatras. Mabilis kaming nagkubli sa isang sulok nang biglang lumabas si Aling Pasita sa silid. Malakas ang kabog ng aking dibdib nang lumingon ito sa aming direksyon. Nakita ko ang napakapangit at kulukulubot nitong pagmumuka. Magulo ang kanyang buhok at mapula ang mga mata. May mga pangil din ito at may dugo ang gilid ng kanyang labi. Mahaba at matutulis din ang kanyang mga kuko. Sa gilid ng aming pinagtataguan ay may malaking palanggana na nag-uumapaw sa karne. Nakatitiyak ako na karne ito ng tao dahil may naaninag akong mga daliri at kuko. Kaya pinipigilan ko ang humikbi. Nakita namin na inangilan nito ang bata sa ilalim ng mesa. Saka inagaw ang hawak nito. Itinuro nito ang nakabukas na silid at nagtungo naman kaagad ang bata roon. Ibinalibag nito ang pinto na siyang nagpaigtad sa akin. Hinila nito ang katawan ng tao at inilagay sa ibabaw ng mesa. Nasaksihan namin na may inusal itong isang orasyon at ilang sandali lang ay naging karni ng baboy ang katawan ng tao. Pagkatapos ay sumilip ito sa may bintana at nagwala ito bigla matapos sumilip at marahas na binuksan ang pinto. Kaya nagkatinginan kami pareho ng kasama ko at dahan-dahan kaming lumabas sa pinagtataguan namin. Tiningnan namin ang paligid at nang masigurong wala si Aling Pasita ay kaagad kaming tumakbo palabas. Tinahak namin ang daan pabalik sa opisina upang humingi ng tulong sa gwardya. May naririnig pa kaming papalapit na kaluskos sa aming likuran. Hindi ko na ito nilingon sa takot na baka kung ano pa ang tumambad sa akin. Patuloy pa rin sa pagsunod sa amin ang kaluskos na yon hanggang sa napalitan ito ng angil at atungal. Hinahabol namin ang aming hininga pagkarating sa guardhouse. Siya namang paglabas ng bus namin kasama ang dalawang pinsan nito at ang guard na panggabi. Nawala rin bigla ang angil at atungal na kanina lang ay nakasunod sa amin. Inihatid na lang nila kami pauwi at doon ikinuwento ko ang nangyari habang tulala pa rin ang kasama ko. Kinaumagahan nag-file kaagad ako ng leave sa takot na baka balikan ako ni Aling Pasita. Nakarating na rin sa akin ang balita na sarado na raw umano ang tindahan nito. Ngunit hindi pa rin ako kampante dahil baka nandyan lang sa tabi-tabi si Aling Pasita. Nakamasid at inihintay ang tamang pagkakataon na makaganti sa amin ang kasama ko nang gabing mabuking namin ang sikreto ng mga luto ni Aling Pasita. Sa siwang ng kurtina may isang babae na nakasilip doon. Tinatanaw ang bawat taong dumadaan sa kalsada habang may nakapaskil na nakakakilabot ng ngiti. Bumukas ang pinto ng silid at iniluwa roon si Gab na may dalang maliit na supot. Sinalubong agad niya ito at kinuha ang dala. Tuwang-tuwa si Jeannie nang makita kung ano ang laman ito. "Salamat, Gab. Sa wakas makakapaghapunan na rin ako." Pumunta ang mag-asawa sa kusina
at iniligay ni Jeannie sa plato ang kunting laman ng tao. Pasensya ka na, mahal ha. Kunti lang naiuwi ko. Nakabantay kasi sa akin ang pamilya ng binalsamo ko. Ayos na to. Ang importante, may maipantawid gutom ako. Nagluto nga pala ako ng paborito mong kaldereta. Kaya lang matabang yun. Pagpasyensyahan mo na lang, Gab ha. Nalalapnos kasi ang balat ko kapag may asin. Napakainit nga ng pakiramdam ko kanina habang nagluluto. Kahit anong gawin ko, hindi ako mapakali kaya itinapon ko na sa basurahan ang sisidlan na may asin. Ayos lang, mahal, ako nang bahala. Pagkatapos mong kumain, iimpake mo ng mga gamit mo. Isasama kita sa probinsya namin nang sa ganon, makilala mo ng pamilya ko. Basta behave ka lang, akong bahala sa'yo doon. 2 linggo lang leave ko kaya susulitin natin ang bakasyon sa amin. Napangiti agad si Jeannie sa narinig. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, nalulungkot siya dahil naalala niya ang pamilya na nasa probinsya ng Aklan. Promise? Kailan tayo luluwas? Ngayon, total hindi naman kalayo ng probinsya namin dito. Mahigit 3 oras lang ang biyahe kaya hindi maaabutan ng gabi sa daan. Matagal nang hindi nakakabakasyon sa probinsya si Jeannie, kaya nai-excite siya na makapunta sa probinsya ng kanyang asawa. Nais din naman niyang umuwi sa lugar nila, ngunit natatakot siya na baka mapahamak ang kanyang pamilya. Tinungo niya ang kanilang silid at agad na naglabas ng gamit na kasya ng 2 linggo. Ngunit nag-alala siya kapag sa bahay ng mga magulang ni Gab sila mamalagi. Pakiwari niya na hulaan ni Gab ang kanyang iniisip. Kagagaling lang nito sa banyo. May maliit na bahay ang kapatid ko. Malapit lang yun kina mama. Doon tayo mamalagi hanggang matapos ang bakasyon natin. Nasa Iloilo na kasi sila kuya dahil taga roon ang napangasawa niya. Nakapagpaalam na rin ako kay kuya at pumayag naman. Nabawasan na rin ang kanyang alalahanin puwera na lang sa kanyang pagiging aswang. Naisatinig niya kay Gab ang mga agam-agam na bigla niyang nadama. Napalis naman agad iyon dahil sa mga pangakong binitawan ng kanyang asawa. Masakit na ang mga mata niya dahil sa samot-saring alikabok at usok na pumapasok sa kanyang mga mata. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makapasok sa van na kanilang sasakyan. Nagsuot siya ng face mask upang kahit paano ay hindi siya maglalaway sa amoy ng tao. Sumandal siya sa balikat ni Gab at ipinikit ang kanyang mga mata. Pinilit niyang sarili na makatulog upang makalimutan niya kahit panandalian ang pagiging aswang. Pinagpawisan siya kahit malakas ang aircon sa van. Pinipigilan niya kasi ang pagtulo ng laway sa likod ng kanyang face mask. May sumakay kasing isang buntis na nagpalala sa kanyang gutom. Kaya kinalabit niya si Gab at sininyasan niya ito sa buntis na babae. Huwag kang magpadala sa nararamdaman mo. Malapit na tayo sa sakayan ng tricycle. Bulong ni Gab sa kanya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ng asawa. Ayaw niyang maamoy ang sanggol sa sinapupunan ng buntis. Pilit niyang nilabanan hanggang sa narinig niya ang sigaw ng konduktor. Sinong bababa riyan? Andito na tayo sa probinsya ng Bukidnon. Binuksan ng konduktor ang pinto ng van. Nagpatiuna nang bumaba si Gab habang inalalayan si Jeannie. Napakasarap samyuhin ang sariwang hangin sa Bukidnon. Agad na sinalubong sila ng isang lalaki upang tanungin kung sasakay sila. Uy, Gabriel, ikaw ba yan? Napansin ni Jeannie na nakakunot noo ang asawa. Uy, ano ka ba? Sinatoy ako. Nakalimutan mo na bang kababata mo? Lumawak ang ngiti ni Gab nang maalala ang kababata at kaibigan. Nagyakapan ng dalawa at nagkamustahan. Ang laki ng ipinagbago mo ah. Siguro nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Pangmayaman na kasing dating natin oh. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Siya nga pala misis ko, si Jenny. Mahal, si Natoy, ang siraulo kong kaibigan. Kiming ngumiti si Jenny sa kaibigan ng asawa.
Mabuti at napasagot mo ang magandang misis mo. Aba, anong sikreto mo? Ako kasi hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot ni Perlin. Ang hina mo siguro. Ihatid mo na nga kami sa bahay nila mamang at papang. Napakamot sa batok si Natoy. Sa daan panay ang kwento nito. Katulad pa rin ito nung mga bata pa sila. Hanggang sa huminto sila sa isang bahay kung saan may nakaupong dalawang may edad at isang buntis na babae. Ang dating barong-barong at tagpi-tagping bahay ay naging simentado na. Noy Billy, Noy Lani, Janila, nandito na ako si Gabriel kasamang manugang niyo. Sigaw ni Natoy. Sabay na napalingon ang tatlo sa kanilang kinaroroonan. Umiiyak na sinalubong agad siya ng mga magulang at ng kapatid na buntis. Umiiyak ito habang pinaghahampas ang kanyang braso. Alam mo bang kung gaano kami nag-alala sa'yo? Ang sama mo. Hindi mo nagawang ipaalam sa amin kung nasaan ka. Ginulo ni Gabriel ang buhok ng kapatid sa kaniyakap. Gumanti naman ito ng yakap sa kaniya. Napapalunok naman ng laway si Jenny habang pinagmamasdan ang umbok ng tiyan ng kapatid nito. Ipinakilala niya si Jenny sa kanila na ikinalulugod naman ng mga ito. Niyakap pa ng kanyang mama ang asawa niya habang masaya namang nakipagkwentuhan ang kanyang papang kay Jenny. Ganoon din naman si Janela na nakahawak pa sa kamay ni Jenny. Pasimpleng iniwas ni Jenny ang tingin sa tiyan nito at ngumiti sa kanyang bayaw. Ikaw bata ka, di mo man lang kami binalitaan na nag-asawa ka na. Mahigit 5 taon mo kaming tinikis. Kahit tawag o text man lang, hindi mo ginawa. Akala namin tuloy kung ano nang nangyari sa'yo. Himig pagtatampo nito. Patawad po mamang, papang, at sayo na rin Janela. Kalimutan mo na yon. Ang importante nandito ka na. Mababawasan ang aming pag-alala. Sige na, pumasok na kayo. Ikaw rin Iya. Sa loob na natin itutuloy ang kwentuhan. Pumasok ka na rin dito Natoy. Babalik na lang ho ako mamaya. Mamamasada pa po ako. Gab, may utang ka sa aking 1 sakong kwento. Basta babalik ho ako mamaya. Marahang tumango si Gab sa kaibigan. Iginiya niya ang asawa papasok sa bahay nang bigla itong napahinto sa labas ng pintuan. Nilingon niya si Gab at sinabi na may mga pangontra sa aswang ang kanyang pamilya. Natigilan naman ito, ngunit hinila ng kanyang ina si Jenny papasok. Huwag kang mahiya, Iha. Tanggap namin kahit sino ang nais na mapangasawa ni Gab. Maupo ka muna dyan at isasala ko lang ang bugas na kape. Tamang-tama ang dating niyo dahil nagluto ako ng bibingka. Masarap yun ay pares sa kape. Teka, maupo ka muna riyan. Gabriel, samahan mo muna rito si Jenny upang hindi mabagot. Maiwan na kita sandali ha. Tumango si Jenny sa biyenan. Pagkaalis nito'y tumayo siya para lumabas. Hindi talaga siya mapakali. Ang init ng kanyang pakiramdam na parang nalalapnos na ang kanyang balat. Pinagpawisan na rin siya ng malagkit. Ngunit sa kanyang pag-alis ay nakasalubong niya ang asawa papasok sana sa bahay. Kailangan ko nang umuwi sa atin. Kapag nanatili ako sa bahay niyo, baka mabulgar ang aking lihim o di kaya baka malagay sa panganib ang buntis mong kapatid. Sandali lang, diyan tayo sa kabilang bahay mananatili. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Kailangan mong sanayin ang sarili mo na makihilubilo sa kanila. Magpahinga ka na. Kaya pumasok sila sa bahay ng kapatid ni Gab. Maluwag ang loob nito at malinis. Halatang hindi pinabayaan ng bahay. Pagsapit ng gabi ay muli na namang nagsimula ang kalbaryo nila. Lalo pat kabilugan ng buwan. Nagising si Jenny nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Namimilipit siya sa sakit nang magising si Gab dahil sa komosyon na kanyang nilika. Napabalikwas ito ng bangon nang makita na humaba ang kanyang mga kuko at may mapupulang mga mata. Naging magulo ang buhok ni Jenny at parang may sariling buhay na gumagalaw ito sa ere. Tinubuan din ito ng matatalas na pangil at mabalasik ang titig nito kay Gab. Pinigilan niyang asawa nang makita
Natatalon sana ito sa nakabukas na bintana. Subalit lubhang malakas si Jenny kaysa sa kanya. Ibinalibag lang siya ng kanyang asawa bago tuluyang nakatalon. Tinalon to nito ang daan patungo sa silid ng kapatid ni Gab. Paika-ika siyang lumabas ng bahay at pumitas ng baging na makabuhay na tanim ng ina ni Gab. Mabilis na nawala si Jenny pagdating sa madilim na bahagi ng silid ni Janela. Nagsimula na siyang kabahan ng hindi mahanap ang asawa, kaya kinalampag niya ang pinto ng bahay ng kanyang mga magulang. Agad naman siyang pinagbuksan ng kanyang mamang at walang salita na pinuntahan niya ang silid ng buntis niyang kapatid. Agad niyang hinampas ng baging ng makabuhay ang halimaw na nakadagan sa natutulog ng buntis na kapatid. Napaatras ito palayo habang umaatungal. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataon na makatakas hanggang sa humandusa ito sa sahig. Nilapitan ni Gab ang kapatid upang gisingin sana, ngunit sinunggaban siya ng aswang. Tumama siya sa kabinet at agad na dinaganan ng halimaw. Pinagkakalmot siya nito hanggang sa muntikan ng mawakwak ang kanyang tiyan. Mabuti na lang at dumating ang kanyang mga magulang at nasabuyan ng asin si Jenny. Napasiksik ito sa sulok ng kama habang sapo nito ang umuusok na katawan. Dali! Ipainom mo sa kanyang itong langis! Wika ng kanyang papang. Tumalima agad siya at ibinuhos ang lahat ng laman ng maliit na butis sa bibig nito. Mas lalong lumakas ang atungan ni Jenny hanggang sa parang may nais itong isuka. Pagbalik ng kanyang mamang may dala na itong balde. Hinawakan ni Gab at ng kanyang ama ang magkabilang kamay nito hanggang sa sumuka ito ng mabaho at kulay itim, kaya napatakip sila ng ilong at may isinuka itong sisiw. Tinakpan agad ng kanyang ina ang balde at sinunog sa labas. Kinaumagahan, nagising si Jenny na magaan ng kanyang pakiramdam. Wala siyang matandaan sa nangyari, ngunit naging normal ang mga gabing dati ay bangungot para sa kanya. Biglang nagising si Janela dahil sa mga komosyon sa kanyang silid. Namulatan niya ang kanyang kuyang si Gab. Nakalong nito ang matamlay na asawang si Jenny. Nagkalat din ang ibang gamit niya sa silid na tila ba may nagpambuno doon. Pumasok sa silid niya ang kanilang mga magulang at lahat ay seryoso. Inalalayan agad siya ng mamalanin niya sa pag-upo. "Ma, ano ho bang nangyari?" Sasagot na sana si Aling Lani, ngunit naunahan siya ni Jenny. "Patawarin mo ako, Janela. Muntik na kayong mapahamak dahil sa akin." Umiiyak na paghingi niya ng kapatawaran dito. "Akala ko talaga mapapatay ko kayo ng anak mo." "Ha? Teka, bakit mo naman kami papatayin? May nasabi ba akong mali na ikinagalit mo?" Wala, Janela. Ngunit isa akong aswang. Ang amoy ng sanggol sa sinapupunan mo ay nagpagising sa aking pagkaaswang. Patawarin mo ako, Janela. Hindi ko talaga sinasadya." "Kuya Gab, hindi ko akalain na nag-iba na palang tipo mo sa isang babae. Aswang pa talagang pinili mo. Paano kung bukas hindi lang kami ng anak ko ang bibiktimahin niya?" "Ito ang tandaan mo, Jenny. Sa oras na may mangyaring masama sa amin, ikaw ang tutugisin ko at hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Maswerte ka at walang pangontrang silid ko. Dahil kung mayroon, tiyak na hindi ka sisikatan ng araw." "Janela, tama na yan. Naisuka na niyang sisiw. Babalik na siya sa normal." Wika naman ni Aling Lani na nahahabag kay Jenny. "Kahit ano pang sabihin niyo, Ma, Pa, at Kuya Gab, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Anak ko na lang ang tanging alaala na naiwan ng asawa ko. Hindi ko na alam kung paano mabuhay kung pati ang anak ko'y mawawala." Walang nagawa ang pamilya ni Gab nang sapilitang itulak nito si Jenny palabas ng kanyang silid. Mababakas sa mukha nito ang matinding puot sa kanyang nagawa. Pinahid na lamang ni Jenny ang kanyang luha na nag-uunahang pumatak sa kanyang mga mata.
Hindi niya ninais na saktan ang pamilya ni Gab, ngunit wala siyang lakas upang pigilan ang bugso ng kanyang pagiging aswang. Pagdating niya sa bahay, agad na inimpake niya ang kanyang gamit. Babalik na siya sa Maynila at pipiliting kalimutan ang nangyari dito sa probinsya. Malapit na siyang matapos sa pag-iimpake nang pumasok si Gab. Niyakap lang siya ng kanyang asawa at walang salitang namutawi sa bibig ng lalaki. Patawarin mo ko, Gab, nang dahil sa akin, muntik na kayong mapahamak. Mas makakabuti para sa atin na maghiwalay na lang tayo. Makakahanap ka rin ng mas karapat-dapat sa'yo. Yung babaeng kaya kang samahan sa normal na pamumuhay. At alam kong hindi akong babaeng yun. Umihikbing wika niya sa asawa. Marahan siyang pinaharap ni Gab. Noon lang nakita ni Jenny na umiiyak ang kanyang asawa. Alam ko naman na magkaibang landas na ating tinatahak. Pero Jenny, huwag namang aabot tayo sa hiwalayan. Sa kabila ng pagkakaiba natin, minahal kita ng sobra. Hindi pa ba sapat na rason ng pagmamahal ko sa'yo para manatili ka sa tabi ko? Aswang pa rin ako, Gab. Isang halimaw na kinatatakutan ninyong lahat. Oo, naisuka ko ang sisiw, pero kahit ganoon man, mananatiling aswang pa rin ang tingin ng mga tao sa akin. Pakiusap, Jenny. Huwag mong gawin to. Mariing ipinikit ni Jenny ang mga mata hanggang sa pinakinggan niya ang pakiusap ng asawa. Nangihinang napaupo siya sa kama habang iniisip kung tama ba ang kanyang desisyon. Lumipas ang ilang gabi at naging tahimik naman sila. Ang dating bangungot ay tuluyang ibinaon sa limot, pero tuloy-tuloy na nga ba ang katahimikan? Naging mailap pa rin si Janela kay Jenny. Umaalis agad ito kapag nakikita siya. Umahanap siya ng tiyempo upang magkasarinlan silang dalawa, ngunit umiiwas ito. Isang linggo na silang nanatili sa probinsya nang malaman niya na buntis pala siya. Kaya walang pagsidlan ang saya nila sa kanilang nalaman. Alas 7 pa lang ng gabi kaya nasa sala pa ang mag-asawa. Nagkukwentuhan tungkol sa mga kaganapan sa kanilang buhay. Napatayo bigla si Jenny mula sa pagkakaupo nang makarinig ng mahihinang kaluskos. Lumapit sila sa bintana upang silipin kung ano ang nasa labas. Nakakakilabot ang mga alulong ng aso na kanilang naririnig. Saktong kabilugan ng buwan, kaya naaninag ni Jenny ang isang figura na nasa hardin ng kanyang biyenan. Nagkatinginan silang mag-asawa. Gab, may aswang sa labas. Kumuha ka ng pwedeng ipanlaban sa aswang. Sumunod ka kaagad sa akin. Dito ka lang sa loob, Jen. Ako nang harap sa halimaw. Mahirap na baka mapano pa kayo ng magiging anak natin. Kaya napilitang manatili sa bahay si Jenny. Natatakot din siya na baka mapahamak ang kanyang ipinagbubuntis. Pasilip-silip siya sa bintana upang tingnan ang nangyayari. Nakita niyang nagpambuno si Gab at ang aswang habang pilit na kinakalampag ni Gab ang pinto ng bahay ng kanyang mga magulang. Parang walang narinig ang mga ito dahil nanatiling tahimik ang buong bahay. Dinampot ni Jenny ang cellphone at dinayal ang numero ni Janela, ngunit nagre-ring lang ito. Muli niyang sinilip ang asawa sa labas at nakita niyang dihado na ito. Kaya lumabas siya ng bahay upang tulungan si Gab. Subalit tila naiinganyo siya na pagmasdan ang bilog na buwan. Biglang umihip ng malakas at malamig ang hangin. Nanunuot ang lamig nito sa kanyang balat. Uminto siya sa paglalakad at pumihit paharap sa buwan. Wala sa sariling pinagmasdan niya ang maliwanag na sinag nito. Unti-unting nakadama ng init sa katawan si Jenny na parang sinisilaban siya. Nangangati rin ang kanyang balat. Kumawala ang isang malakas na atungal mula sa bibig ni Jenny. Naging mapupula ang mga mata niya na lalong pinatingkad ng sinag ng buwan. Tinubuan siya ng matutulis na mga pangil at bigla na lang siyang naglalaway. Napuno rin ng maiitim na balahibo ang buo niyang katawan. Ang mga buhok ay magulo na waring hindi nakapagsuklay
ng ilang araw. "Jenny!" Narinig niyang sigaw ni Gabriel sa di kalayuan. Marahas na napalingon siya dito at mabilis na sinunggaban ni Jenny ang aswang nang makita na lalapain na nito ang kanyang asawa. Sila naman ngayon ang nagpambuno, aswang laban sa aswang, pangil laban sa pangil, kalmot dito at kalmot doon. Nang malingat ang aswang, agad na kinagat ni Jenny ang leeg nito. Hindi niya ito binitawan hanggang sa napunit niya ang balat nito sa leeg. Bumulwak kaagad ang masaganang dugo sa lupa, kaya napaatras ito habang sapo ang leeg. Inangilan nito si Jenny ng mabalasik na tumitig sa kanya. Mabilis na nagpalit ng anyong kalaban ni Jenny at naging isang malaking itim na aso. Sobrang laki nito kumpara sa mga normal na aso. At kahit duguan, ay maliksi at mabilis pa rin itong sumugod sa kinatatayuan ni Jenny. Parang isang matalim na patalim ang bawat titig nito sa bawat galaw na ginagawa ni Jenny. Hindi niya naiwasan ang malakas na kalmot na gawa ng aso. Kaya natamaan siya sa may tagiliran na naging dahilan upang mapasubsob siya sa lupa. Dahan-dahang lumapit ang nakangising aso sa kanya, kasabay ng pagtulo ng malalagkit na laway mula sa matatalim at nakausling mga pangil nito. Alam ni Jenny na naaamoy ng kapwa niya aswang ang bata sa kanyang sinapupunan. Kaya nilingon niya si Gab na tumakbo patungo sa likod ng silid ni Janela. Ilang saglit lang at bumukas ang ilaw sa loob ng bahay ng kanyang biyenan. Umangil biglang asong nasa harapan ni Jenny at bumalik ito sa anyong aswang. Mabilis siyang dinaganan nito at pilit na winawakwak ang kanyang tiyan. Napangisi ang aswang nang matagumpay itong kalmutin ang kanyang tiyan. Sumigaw ng malakas si Jenny nang maramdaman ang sakit sa kanyang sinapupunan. Umainlan lang ang sigaw niya sa bawat sulok ng hardin, dahilan kaya nagising ang ilan nilang kapitbahay. Mariin siyang nagpupumiglas kahit nanginginig sa sakit na nararamdaman. Nakakuha siya ng pagkakataon na mahawakan ang leeg ng halimaw at parang isang papel na ibinalibag niya ito patungo sa waiting shed. Napaigik ang kalaban ni Jenny nang tumama ito sa semento. Wala siyang inaksayang oras at muli niya itong sinunggaban. Gamit ang matatalas na kuko, ibinaon niya ito sa dibdib ng halimaw. Umatungal ito nang maramdaman ang pagkabutas sa kanyang dibdib habang si Jenny ay nakangisi na tumitig sa kalaban niyang aswang. Hinugot niya ang puso nito at agad na umagos ang maraming dugo sa butas na dibdib ng halimaw. Nanginginig na napasandal si Jenny sa puno. Tumulo ang kanyang mga luha habang sapo ang sugat niya sa tiyan. Unti-unting bumalik sa dati ang kanyang anyo at nagsilabasa naman ang mga kapitbahay nila upang makiusyoso. Agad namang inalalayan ni Aling Lani at Mang Billy si Jenny papasok sa bahay, subalit muli itong natigilan. Naintindihan naman ang dalawang matanda kaya bumalik sila sa bahay na tinutuluyan ni Gab at Jenny. Ginagamot naman ni Janela ang kapatid na may maraming sugat. Naisipan niyang puntahan ang bayaw pagkatapos mabindahan ang sugat ng kapatid. Dinala naman ng kanilang mga kapitbahay ang bangkay ng aswang sa morgue. Ngunit ang hindi nila alam, may isang doktor ang nais eksperimentuhan ang bangkay. Binayaran niya ng malaking halagang embalsamador na agad namang tinanggap nito. Sa ngayon ay nasa laboratory ang bangkay ng aswang at walang kamalay-malay ang mga taga roon sa panganib na naghihintay sa kanila. Niyakap ng mahigpit ni Janela si Jenny na ikinangiti naman ni Gab at ng kanyang mga magulang. Sobra-sobra ang pasasalamat at paghingi ng tawad nito sa kanya. Humingi naman ng kapatawaran si Jenny sa kanyang bayaw upang kahit papaano ay mabawasan ang guilt na kanyang nararamdaman. Salamat talaga, Jen. Kung hindi dahil sa'yo, baka natuluyan na kami ng anak ko. Wala pa naman kaming kamalay-malay na may aswang na pala na umaaligid sa bahay. Salamat talaga sa inyo ni Kuya Gab. At pasensya ka na sa mga masasakit na salita na nabitawan ko. Wala yon. Ako ang dapat magpasalamat at napatawad mo na ako. Wala na ba talagang pag-asa na gagaling si Jenny pa?
Tanong ni Gab sa kanyang ama. Ikinalulungkot ko anak, ngunit wala na talaga. Dahil kapag ipinasa niyang batong itim sa iba, mamamatay din siya pati ang kanyang ipinagbubuntis. Kahit na isukan niyang sisiw, mananatili siyang aswang hanggat nasa loob niya ang batong itim. Hindi basta-basta ang aswang na gumawa sa kanya niyan. Nakatitiyak ako na ginamitan siya ng hipnotismo upang tanggapin niya ang bato. Anong maaari nating gawin pa? Tanong naman ni Janela sa kanyang ama. Kailangang matutunan niyang kontrolin ang pagiging aswang upang hindi siya makapambiktima ng tao, lalo ng kanilang magiging anak. Tahimik lang na nakikinig si Jenny sa usapan ng pamilya ni Gab. Ngunit sa kanyang isip ay may nabuo na siyang pasya. Masakit man pero ito lang ang tanging paraan na kanyang naiisip upang malayo sa kapahamakan ang kanyang mag-ama. Alam niyang masasaktan si Gab at baka hindi siya mapatawad nito. Ngunit ayos lang naman sa kanya. Ang importante, ligtas at normal itong namumuhay kasama ng kanilang anak. At sa kanya naman, bahala ng tadhana na gumuhit ng kanyang kapalaran. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Payaso. Lalong-lalo na sa mga masusugi ninyong tagapakinig. Ako nga po pala si Adelaida. May ibabahagi lang ako ng kwentong karanasan sa aking amo. Namamasukan po ako sa kanya sa may Antipolo, Rizal, taong 2015. Noon pa man ay kakikitaan ko na ng kakaibang kilos ang aking amo. Ayaw nito na magstayin ako sa kanyang bahay. Ayaw rin niya na gabihin ako sa aking mga trabaho. At dapat 5:00 pa lang ng hapon ay nakaalis na ako ng kanyang bahay. Lagi namang malinis ang kusina kapag umaalis ako ng kanyang tirahan. Ganoon pa rin naman kapag darating ako ng umaga. Malinis pa rin kaya lang palagi kong naaamoy ang kakaibang lansa. Todo linis na naman ako at kung ano-ano ang ibinubuhos ko sa lababo, sa lamesa, sa sahig. Maalis lang ang nakakasukang amoy at magiging normal na naman kaagad ang samyo sa buong kusina. Ngunit kinabukasan ganoon na naman ang amoy. Pero nitong taong 2020, dahil sa paglaganap ng nakakahawang COVID at nadiskubre ang bakuna para sa virus na ito, kaya magkasama kami ng aking butihing amo na pumila para magpabakuna. Nauna akong naturukan at kasunod siya. Wala naman kaming nararamdaman na kakaiba, maliban na lang sa pangangalay sa iba't ibang parte ng aming katawan. Ngunit makalipas ang isang araw, ay bigla na lang nilagnat ng sobrang taas ang aking amo. Nagdideleryo siya at hindi makontrol ang kanyang lakas. Para siyang zombie kung gumalaw at ang bibig niya ay walang tigil sa paglalaway. Kahit anong punas ang gawin ko ay hindi bumababa ang lagnat niya. "Ma'am, ano ba tong lagnat mo? Bakit hindi bumababa?" Nag-alala na ako noon sa aking amo. Wala pa naman siyang ibang pamilya kaya ako lang ang pwedeng mag-alaga sa kanya at napilitan na rin akong magstayin sa bahay niya. Patuloy lang siya sa pagwawala na parabang baliw na aso. Mayroong tumuwad siyang bigla o kaya naman ay nakayuko ang ulo habang ang paa ay diretsong nakatuwid pataas. Parang nakakatakot na nga siyang tingnan, ngunit wala akong magawa kundi ang pigilan siya sa kanyang mga ginagawa. Iyon nga lang ay lagi akong tumitilapon dahil sa kanyang lakas. Ilang sandali pa'y parang naging normal ang aking amo at pumunta sa ref. Kinuha niya mula sa freezer ang mga isda at karning nakastak doon para sana ulamin namin hanggang sa sumunod pang mga araw. Kinuha niya lahat ang supot na may laman
at inilatag iyon sa mesa. Sinaway ko siya na baka mabulok lang ang mga karne dahil inilabas niya lahat. May naluto naman na akong ulam para sa aming dalawa. Ngunit parang wala siyang narinig sa aking mga sinasabi. Nagulat na lang ako nang biglang dinampot ng aking amo ang isang supot ng karne at walang pakundangang iyong sinakmal. Bigla pa akong naduwal dahil sa nakitang itsura niya. Tila ang dali lang niyang nanguya at nilagok ang ganoong kalalaki mga hiwa ng karne. Sinunod niyang isang supot ng isda, mga 2 kilo marahil iyon, at isa-isa rin niyang pinulot at nilamon hanggang sa maubos. Napatulala ako sandali dahil sa kanyang ginawa, at nang makahuma ako ay hinila ko na siya palayo sa mesa kung saan nakalapag pa rin ang ilang supot ng hilaw na karne na kanyang inilabas. Ngunit malakas si Ma'am Claire at hindi ko man lang natinag, at nang mapikon siya kakahila ko ay bigla niyang kinagat ang aking balikat. Napahiyaw ako sa sobrang sakit, ngunit hindi pa rin siya bumibitaw. Kaya pinukpok ko ang kanyang ulo ng mansanas na nasa ibabaw ng mesa. Binitiwan nga niya ang aking balikat, subalit marami ng dugo ang tumagas sa aking sugat. Kaunti na lang yata at madadali na niya ang aking balat. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat at nagtatakbo ako palabas. Nagdesisyon akong umuwi na muna at gamutin ang aking sugat. Sobrang nakapagtataka talaga ang mga galaw ng amo ko. Naginala pa nga ako na baka aswang ang aking amo, at naisip ko pa na baka naging sobrang aktibo niya dahil sa itinurok na baksin sa kanya. Nakita ko pa nga na pinaikot niya ang kanyang dila upang linisin ang paligid ng kanyang bibig kung saan nagkalat ang aking dugo na kanyang nakagat. Kinabukasan bumalik ako ulit sa bahay ng aking amo. Nagulat na lang ako nang makitang itsura niya na para siyang hindi nakatulog dahil nangingitim ang gilid ng kanyang mga mata. "Ma'am, parang hindi ka talaga okay. Magpa-check up na lang po kaya kayo para malaman natin yung kalagayan ninyo." Wika ko pa sa kanya, ngunit hindi siya sumagot. Nang kinapa ko ang kanyang noo, ay humupa naman ang kanyang lagnat. Napangiti naman ako ng bahagya. Iyon nga lang, at hindi talaga normal ang kanyang itsura. Nang buksan ko ang ref para magluto ay wala na itong laman. Naubos na yatang kainin ng aking amo kahit ganoong hilaw ang mga karne. Napaisip ako ng malalim tungkol sa katauhan ng aking amo. Aswang nga kaya talaga siya at hindi makontrol ang sarili ngayon? Sa aking malalim na pag-iisip ay naramdaman ko ang mga yapak niya palapit sa akin, kaya napalingon ako sa kanya. Nanigas ako sa sobrang takot nang makitang mukha niyang naglalaway at nanilisik ang mga mata. Tiningnan niya ang aking braso na may bindahe. Nakangisi pa siyang lumapit sa akin, sabay sabing, "Masasarap talaga kapag presko ang karne." Kinilabutan ako ng titigan pa rin ng aking amo ang aking braso. May plano na naman yata siya na kagatin ako, kaya kaagad na akong umiwas. "Aswang ka ba, ma'am?" Hindi ko napigilan na may tanong. Ngumisi lang ang amo ko at akma na naman siyang susugod sa akin. "Ano ba, ma'am? Di mo ba alam na masakit pang sugat na kinagat mo kahapon?" Nagagalit na ako dahil sa inasta niya, ngunit mas nagalit yata. Nanilisik ang mga mata niya at galit na sinugod ako. Kaya mabilis akong umiwas. Mas tumindi ang galit sa itsura ng aking amo. Mas naging agresibo na siya. Gusto niya akong sunggaban. "Ang sarap mong kainin." Paos at garalgal ang busis niya. Kaya nakaramdam na ako ng takot. Mabilis akong umilag at nagtatakbo sa labas. Nasa bakuran na niya kami. Naghahabulan at talagang ayaw niya akong tantanan. Ang liksi niya ay parang hindi tugma sa kanyang katandaan. Nang makita ng amo ko ang alagang manok ng mga kapitbahay na palakad-lakad ay agad niya itong dinakip.
Dahil maliksi ang amo ko, ay mabilis niyang nahawakan ang mga paa ng manok. Tinakma kaagad niya at tila walang pakialam sa akin na nakamasid. Kung dati ay ingat na ingat ang aking amo sa kanyang katauhan, ngayon ay wala na siyang pakialam kung may makakita man sa kanya. Kitang-kita ko tuloy ang pagsakmal niya sa kawawang manok at pagsipsip niya sa sariwang dugo ng hayop, kaya nangisay ito at namatay. Bago niya pa ako mapansin, ay tumakas na ako kaagad. Hindi na ako bumalik pa sa pagtatrabaho at hindi ko na rin inabalang kunin ang natitira kong sahod. Simula noon wala na po akong balita sa amo ko kung ano nang nangyari sa kanya. Pero naitatanong ko pa rin sa aking sarili, aswang ba talaga ang amo ko o epekto lang iyon ng baksin? Hanggang dito na lang po, Sir Payaso, ang kwentong karanasan ko sa aking amo. Maraming salamat. Kanina pa hinahanap ni Esteban ang kapatid na inutusan niyang bumili ng tuyo at paminta sa tindahan ni Erika. Nakailang bisis na rin niyang tinawagan ng kapatid, ngunit out of coverage ito. Tagaktak ang pawis na pinuntahan niya ang huling tindahan. Tao po, Aling Silsa. Oh, ikaw pala, Teban. Anong atin? Magtatanong lang ho sana ako, Aling Silsa, kung pumunta ba rito si Junior. Kanino ko pa hinahanap eh. Kulang na lang suyurin kong buong sityo. Pasensya na, Tiban, pero hindi ko nakita ang kapatid mo. Baka naman nandyan lang sa tabi-tabi, o di kaya baka nakikipaglaro sa mga kaibigan. Ganun po ba? Salamat o, Aling Celsa. Tuloy na ho ako. Pinagpatuloy na ni Teban ang paghahanap kay Junior. Iba na kasi ang nasa isip niya, lalo pat maraming mga batang nawawala sa kanilang sityo at natatagpuan na lamang na patay na. Wakwak ang tiyan ng mga ito at nawawalang ibang parte ng katawan at mga laman loob nito. Hindi niya inalinta ng mainit na sikat ng araw. Ang tanging nais niya lang ay mahanap ang kanyang kapatid. Si Teban ang tumatayong ama at ina ni Junior. Bata pa lang sila nang iwanan sila ng kanilang mga magulang. Unang nag-abroad ang kanilang ina sa Saudi Arabia at ilang buwang pagkaalis ng ina, sumunod naman ang kanilang ama. Nangako pang mga ito na babalikan sila. Subalit lumipas ang mahigit 10 taon, ni anino ng mga magulang ay hindi na bumalik. Palaging sinasabi ng mga ito na abala sila sa trabaho kapag nakikipag-video call sila sa mga magulang. Hanggang sa nagising na lang si Teban isang araw na malayo na ang kanyang loob sa mga ito. Sinusubukang mag-reach out sa kanila ng kanyang ina, ngunit hindi niya ito binibigyan ng pagkakataon. Pati na mga pinansyal at material na bagay ay hindi niya tinatanggap. Nagsusumikap si Teban upang kahit papaano matustusan niya ang pangangailangan ng kapatid, lalo na sa pag-aaral nito. Sa tulong ng ilang pinsan nakapasok siya bilang cashier sa isang convenience store. At habang naglalakad ay natanaw niya ang kanyang kapatid, kaya nawalang kaba ni Teban nang makita niya itong tumatakbo patungo sa kanya. "Saan ka ba galing? Alam mo ba kung gaano ako natakot na baka may nangyari na sa'yo? Masyado mo kong pinag-alala, John." "Sorry po, kuya. Tinulungan ko po kasi ang isang ali na muntikan ng mahimatay. Inihatid ko po siya sa kanila. Malapit lang doon sa murang meat shop. Pasensya ka na talaga, kuya." "Basta, sa susunod magpaalam ka muna. Delikado ng panahon ngayon." Tumango si Junior kay Teban bilang pagsang-ayon. Niyakap naman ni Teban ng mahigpit ang kanyang kapatid. Hawak niya ang kamay ni Junior at iginiya ito pauwi sa kanila.
At habang pauwi na daanan nila ang ilang kapitbahay na tila nagkakagulo sa harap ng tindahan ni Erika. May narinig silang iyakan kaya napahinto si Tiban sa kanilang paglalakad. Nakiusyoso na rin sila kasama ang kanyang kapatid. Anong pinagkakaguluhan nila dyan, Erika? Bungad kaagad ni Tiban paglabas ni Erika sa kanyang tindahan. Nadatnan kasi kanina ni Kaloy na patay na raw ang kanyang mag-ina. Ngayon lang kasi nakauwi si Kaloy galing sa bukid nila. Wakwak daw ang tiyan ng asawa at anak nito. May mga kalmot din sa iba't ibang parte ng katawan. At higit sa lahat, nawawala raw ang mga laman loob. Kawawa naman pala si Kaloy. Ngunit sino naman ang may gawa nun? May nakakita ba sa salarin? O nahuli na ba nila? Yun na nga, Tiban. Walang natagpo ang ebidensya mga pulis. Kahit nga fingerprint wala eh. Napakalinis ng pagkakagawa sa krimen. Sana mahuli ng kriminal na yan. Marami nang namamatay sa sityo natin. Tuloy hindi na tayo makakatulog ng maayos dahil sa takot. Tama ka. Pati nga ron sa kabilang bayan marami ring nabiktima ng kriminal na yan. May sasabihin ako sa'yo, Teban. Sa tingin ko kasi, aswang may-ari ng murang meat shop sa labasan. Isipin mo ha, simula nang dumating yan dito, marami ng kababalagan ang nangyari pati napatayan. Baka nga tao ang karning ibinibinta niya dahil napakamura. Kahapon bumili ako ng karne ng baboy sa palengke. Aba, nasa 350 ng kilo. Pero dito sa kanya, 200 lang. Hindi ba nakapagtataka? Hindi naman siguro aswang ang may-ari dyan. Baka mura lang talaga ang pagkabili niya sa mga karning binibenta niya. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Malakas talagang kutob ko na aswang yan. Basta kapag bibili ka roon sa kanya, patakan mo muna ng kalamansi ang karne bago o pagkatapos mong lutuin. Lalabas daw ang totoong anyo nito kapag napatakan mo ito. Ngunit kapag hindi magbabago ang karne, ibig sabihin lang, totoong hindi siya aswang. Hayaan mo na. Kung totoong aswang talaga siya, tiyak na malalaman din natin. Wala namang sikretong hindi nabubunyag. Aalingasaw pa rin ang sikreto kahit ibaon mo pa ito sa lupa. O siya, paano maiwan ka na namin? Naglalakad pa uwi ang magkapatid. Wala silang kamalay-malay na may mga matang galit na nakamasid sa kanila. Pagdating ng hapon na pagpasyahan niyang bumili ng mga bawang sa tindahan nila Erika. Nakalimutan niya kaninang bumili dahil sa nangyari. Iniwan niya saglit si Junior na nagpapahinga sa sala at napakunot noo si Tiban pag uwi na wala si Junior sa sopa. Tiningnan niya sa silid nila, subalit wala ito roon. Pinuntahan niya rin sa likod pero wala rin. Nag-aagaw ng dilim kaya mas lalo siyang kinabahan. Kaya tinawagan niya ito, ngunit naiwan sa tukador ang cellphone ni Junior. Kinuha niya kaagad ang itak sa kusina at isinukbit sa bewang. Nagdala na rin siya ng asin at dinikdik na bawang. May ideyang namuo sa kanyang isipan sa oras na makita si Junior sa murang meat shop. Ginising niya muna si Erika upang pakiusapan na pumunta ito sa bahay ng kapitan at humingi ng tulong. Pero paano ka naman? Kailangan may makasama ka sa pagpunta mo roon. Sumunod na lang kayo. Baka mahuli ako at may mangyari na hindi maganda kay Junior. Bilisan niyo na. Tumakbo na si Teban patungo sa murang meat shop. May dala siyang flashlight kaya hindi siya gaanong nahirapan sa pagtakbo. Sa labas pa lang naamoy na niya ang pinaghalong amoy ng nabubulok na bangkay at dumi ng manok. Parang babaliktad ang kanyang sikmura dahil sa masangsang na amoy. Madilim at tahimik ang meat shop kahit 6:00 pa lang ng gabi. Marahan siyang naglakad upang humanap ng pwedeng mapasukan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita na gawa sa pawid at dayami ang likuran ng meat shop. Ang dingding ay gawa rin sa dahon ng niyog. Sinilip niya muna kung may tao ba sa loob at nang makitang wala,
ay agad siyang gumawa ng daan sa dingding. Tanging ang malamlam na ilaw mula sa kandila ang nagsisilbing ilaw sa loob. Lumapit siya sa nakabukas na pinto na tila ba nagsisilbing imbaka ng mga karne. Agad siyang nagtago sa ilalim ng mesa nang makarinig ng mga yabag papalapit sa kanyang kinaroroonan. Mabuti na lang at may mahaba itong mantil kaya hindi siya makikita. Nakita niya na may hila-hila itong isang bata at pinahiga sa malapad na lababo. Halos madurog ang puso ni Tiban sa kanyang nasaksihan sa ginawa sa bata. Pinuto nitong ulo ng bata at isinilid sa bayong. Pagkatapos ay tinadtad ang katawan ng bata na tulad ng mga chop meat na binibenta nito. Kaya hindi napigilan ni Tiban ang maiyak sa nakita. Mas lalo siyang natakot sa buhay ng kanyang kapatid hanggang sa iniwanan ito saglit ang ginagawa at lumabas ito ng shop. Nagmamadali namang pumasok si Teban sa imbakan ng karne. Doon laking gulat niya nang makita ang 4 na bata, kabilang na si Junior na walang malay. Marahan niyang niyugyog ang mga ito, subalit si Junior lang ang nagising. Nanginginig na yumakap ito kay Tiban at akmang lalabas na sila nang humarang ang may-ari ng meat shop. At saan niyo balak pumunta? Tatakas kayo? Mga hangal, hindi ko kayo hayaang makalabas dito. Ang mga ulo ninyo, masarap kapag nilalaga. Malaki rin ang kikitain ko sa mga karne ninyo. Bukas darating ang anak ko. Kayo ang aming pagsasaluhan. Matagal-tagal na rin hindi kami nakakain ng sariwang karne ng tao. Sa tingin mo ba, ganoon lang kadali mo kaming mapapatay? Pues nagkakamali ka. At itong para sa'yo, aswang! Sabay saboy ng asin. Umangil ang may-ari sa ginawa ni Teban. Nagpalit ito ng anyo. Tinubuan ito ng mga pangil. Naging kulay pula at mabalasik ang mga mata. Tumubo rin ang mga maiitim na balahibo nito at humahaba ang mga kuko. Nakangisi ang aswang na tumingin sa kanila ni Teban. Tumutulo pang laway nito habang titig na titig sa natatakot na si Junior. Bigla nitong pinagkakalmot si Teban, kaya nagpambuno ang dalawa habang pinapatakas ni Teban ang kanyang kapatid. Nadaganan siya ng halimaw at panay ang tulo ng laway nito. Pilit na kinakapan ni Teban ang dinikdik na bawang sa bulsa at isinaboy niya sa mukha ng halimaw. Napatras ito habang panay ang angel at hawak sa mukha na may mga bawang. Agad na binunot ni Teban ang itak sa tigiliran at tinagang aswang sa likuran nito. Siya namang pagdating ng mga taga-sityo. Kinuyog nila ang aswang at pinagtulungang patayin. Nakita naman ni Teban si Kaloy na may dalang pinatulis na kawayan. Para ito sa anak at asawa ko! Galit na sigaw ng kanilang kapitbahay at itinusok ito sa puso na nakahandusay na aswang. Unti-unting nanghina ang halimaw hanggang sa tuluyan itong nawala ng buhay. Bukas na ang piyesta sa lugar ng tiyahin ko. Maaga pa lang nakagayak na kami patungo sa lugar nila tiya. Golden anniversary din nila ng kanyang asawa, kaya may malaking handaan din. Bunsong kapatid ito ni Papa at dahil dalawa lang sila, kaya sobrang close nila sa isa't isa. Pagdating namin kaagad na sinalubong kami ni tiya at ng ilang kamag-anak. Mainit kaming pinatuloy upang makapagpahinga. Medyo nakakapagod din talaga ang bumiyahe. Pansin kong marami silang bisita. Ang iba hindi ko na kilala. Iginiya kami ni tiya sa kusina nang sa ganun makapag-almusal kami nila ni Papa. Mabait din ang asawa ni tiya na si Tio Sebastian. Akala ko nga nung una na may lahi itong inchik dahil sa singkit nitong mga mata.
Panay ang kwentuhan nila ni Papa habang kumakain. Dumulog din sa hapag ang ilang kamag-anak namin upang magkamustahan. Nagpresenta akong maghugas ng pinggan, ngunit mariing tumanggi si Tia dahil bisita umano ako. Napabuntong hininga kong tinungo ang mahabang sopa at patamad na kinuha ang cellphone sa sling bag. Dala ko rin ang digital camera upang kuhanan ng litrato ang mga kaganapan. Tinungo ko ang beranda upang makaiwas sa ingay na nagmumula sa kantahan. Mula sa beranda tanaw ko ang napakaraming tao. Bawat bahay na abot ng aking tanaw ay mayroong handa. Kumakaway ang mga pinsan ko sa akin at inaya akong manood ng mga palabas. Magalang akong tumanggi sa kanila sa kadahilanang binilinan ako ni Mama na huwag akong umalis sa bahay ni Tia at baka magkasalisihan kami ni Papa pag-uwi. Naaaliw ako sa pagkuha ng mga litrato nang lapitan ako ng hipag ni Tia. May dala itong 2 bukas na soft drinks. Inalok niya sa akin ang isa at dahil mahilig ako sa soft drinks, agad ko itong tinanggap at ininom. Inilapag ko ang buti sa sahig bago nagpasalamat kay Manang Terang. Dinala niya ang buti pabalik sa kusina. Kaya sumunod ako sa kanya upang silipin si Papa. Nadatnan kong nag-iinuman ito kasama ang asawa ni Tia at ilang kalalakihan na kababata umano ni Papa. Halos hindi mapugto ang bisita nila Tiyang at kahit gabi na ay nagdagsaan pa rin ang mga ito. Tinix ko si Mama na bukas pa kami uuwi dahil lasing na si Papa. Pinatay ko ang cellphone matapos mabasa ang reply ni Mama. Hindi kasi ito makasama dahil emergency sa kanyang trabaho. Ilang saglit lang nakaramdam ako ng bigat sa akin tiyan na tila ba kinabag ako bigla. Napabuntong hininga ako saka nagmamadaling tinungo ang banyo. Medyo kumikirot at parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Paglabas ko ng banyo agad kong pinuntahan si Tia na noon ay kausap ang kanyang mga kaibigan. Itinanong ko kung saan ako pwedeng matulog at pinasamahan niya ako sa isang katulong patungo sa guest room. Nagpaalam muna ako kay Papa na mauna na akong matulog upang hindi ito mag-alala. Hindi pa talaga ako inaantok na mga oras na yon. Ang nais ko lang talaga na ihiga ang aking katawan. Dahil hindi talaga maganda ang pakiramdam ko, kaya nais kong mahiga. Kinuha ko ang kamera upang tingnan ang mga nakunan kong litrato. Abala ako sa aking ginagawa nang bigla na lang akong makaramdam ng pananakit ng tiyan. Mabuti na lang at may sariling banyong guest room, kaya patakbo akong tumungo roon. Namimilipit ako sa sakit na nadarama at parang maduduwal. Ngunit wala namang lumalabas sa bibig ko. Lumabas ako sa guest room at pinuntahan ko si Papa. Nangihina na kasi ang pakiramdam ko at para bang hinalukay ang aking sikmura. Tarantang sinalubong ako ni Papa sa hagdan at inalalayan paupo sa sopa. Maging ang tiyahin at tiyuhin ko ay nag-aalala rin. Narinig ko pang may nagsabing namumutla na umano ako. Kaya kumuha si Tia ng ipikasin at pinahiran niyang tiyan at likod ko. At nakita ko ang pag-alala ng bawat isa sa akin. Guminawa saglit ang aking pakiramdam, ngunit muli na namang rumaragasa ang pananakit ng aking sikmura. Sa pagkakataong ito hindi ko mapigilan ang pagtulo ng malapot kong laway. Inutusan ni Papa si Tia na magpiga ng maraming kalamansi at ilagay sa baso. Tumalima naman si Tia at sumunod din si Tiyo sa kusina. Pagbalik nila ni Tia, dala na nito ang kalahating baso ng katas ng kalamansi. May dala rin si Tiyo ng kalamansing buo at pinainom ito ni Papa sa akin. Pinilit kong malagok ang kalamansi kahit sobrang asim nito. Pinakuha naman ni Papa si Tiyo ng balde na hindi na ginagamit. Ilang sandali pa at nakaramdam ako ng pagkasuka.
Itinapat ni Papa ang balde sa aking labi at doon ako sumuka ng sumuka. Panay ang hagod ni Papa sa aking likod at naaamoy namin ang napakabaho ng likidong lumalabas sa bibig ko na nakasahod sa balde. Halos nakaluhod na ako sa pagsusuka dahil hindi maputol-putol sa paglabas ang malapot kong laway. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng panghihina ng katawan. Naubos ko na rin ang katas ng kalamansi, ngunit ayaw pa rin tumigil ang pagsusuka ko. Narinig ko na humihingi si Papa ng asin kay Tiyo habang hinihiwa ni Tiya ang mga buong kalamansi. Mahapdi na rin ang lalamunan ko, ngunit hindi ako nagpadaig. Unti-unti na umanong namumula ang mga mata ko. Nagsimula na rin maglabasan ang maitim na balahibo sa aking buong katawan. Mabilis ang mga kilos ni Papa na nilagyan ng kaunting asin ang katas ng kalamansi. Ika niya, kailangan mabalik ako sa normal habang hindi pa pumapatak ang 12:00 ng hating gabi. Pinilit ko ang aking sarili na lagukin ang katas ng kalamansi na may asin dahilan upang mangisay ako. Kahit hindi ko maimulat ng maayos ang aking mga mata, maayos ko pa rin naririnig ang tilian at sigawan ng mga nakapalibot sa akin. Hinahagod palalo ni Papa ang aking likuran habang habol-habol ko ang aking paghinga hanggang sa mahimasmasan ako. Subalit nandoon na naman ang tila pakiramdam na hinalukay ang aking sikmura. Muli na naman akong nagsusuka, ngunit mas nakakapangilabot at nakakadiri ang lumabas sa bibig ko. Isang patay na kulay itim na ibon ang aking isinuka. Gutay-gutay rin ang katawan nito at napakasangsang ng amoy ng ibon na tulad ng naaagnas na bangkay. Pati si Tia ay naduwal din sa nakita at nakita kong ibinuhos ni Tiyo ang lahat ng asin sa balde. Pinaatras kami ni Papa nang biglang magliyab ang aking isinuka. Napatakip kami ng ilong ng humalo sa hangin ang nakakasulasok na amoy na hindi maipaliwanag. Nangihinang napahiga ako sa sopa at nakahilira din sa upuan sina Tia, Tiyo at Papa. Maya-maya pa tumikhim si Papa kasabay ng tanong kung ano ang kinain ko at kung may nagbigay ba ng pagkain sa akin. Kaagad rumehestro sa isipan ko ang hipag ni Tiyo at ikinuwento ko sa kanila na binigyan ako ng soft drinks kanina. Rumehestro ang pagkagulat sa mukha nito, maging sila Papa at Tia ay gulat din sa narinig. Sinabi ni Tiyo na hindi nila inimbitahan ang hipag niya sapagkat kumalat ang balita sa lugar nila na nangyayanggaw ito. Matagal na rin na hindi nila ito kinakausap dahil minsan na nitong binalak hawaan ng pamilya ni Tiyo. Nangatog ang buo kong katawan sa narinig. Ang ibig lang sabihin, binalak din itong hawaan ako. Humingi ng dispensa si Tiyo sa amin ni Papa at kinabukasan, maaga naming nilisan ang bahay ni Tiyo at Tia. Naipagpasalamat na lang namin at hindi nagtagumpay ang balak ng hipag ni Tiyo. Todo ingat ang mag-asawang Alan at Openg sapagkat kabuuan na nito. Masilan ang kanyang pagbubuntis sa kambal, kaya lahat ng payo ng kanyang doktor ay sinusunod niya. May kumadrona na pumupunta sa kanilang bahay upang tingnan ang kalagayan ni Openg. May kalayuan ang kanilang tirahan sa ospital, kaya si Aling Petra ang kinuha nilang kumadrona. Napakamalinsangan ng pakiramdam ni Openg. 3 beses na siyang naligo, subalit ganoon pa rin. Nagtungo siya sa maliit nilang balkon upang magpahangin. Mag-isa lang siya sa bahay dahil bumaba ng bayan si Alan. Biglang humilap ang kanyang tiyan na parang may sumusundot din sa kanyang pusod. Nagpahit siya ng ipikasin, nagbaka sakaling mawala ang hilab. Nasa ganun siyang ayos
nang madatnan siya ni Alan. Nag-alala itong lumapit sa asawa. Ayos lang naman ito nang tanungin niya kung anong nangyari. Inalalayan niya itong tumayo upang makapagpahinga sa kanilang silid. Natigilan si Oping pagtayo na parang naiihi siya. Nanlaki ang mga matang napatingin siya sa asawa. Manganganak na yata ako, Alan. Nataranta si Alan nang marinig ang sinabi ni Oping. Pabalik-balik siya sa loob ng walang idea kung anong kanyang gagawin. Saka pa lang siya kumalma nang sigawan siya ni Oping. Napuntahan si Aling Petra. Inalalayan niya muna sa paghiga ang asawa bago nagmamadaling tinungo ang bahay ng kumadrona. Kahit masakit ang tiyan, mas nanaig pa rin ang inis niya sa asawa sa tagal ng pagbalik nito. Nagsimula na siyang kabahan dahil pakiramdam niya malapit nang pumutok ang kanyang panubigan. Pinagpapawisan na rin siya ng malamig at nagsimula ng manginig ang kanyang tuhod. Hinimas niya ang kanyang tiyan at kinausap ang dalawang sanggol sa kanyang sinapupunan. Para namang nakakaintindi ang mga sanggol dahil huminto ito sa paggalaw hanggang sa dumating ang kumadrona at si Alan. Unang lumabas ang sanggol na lalaki, maputi at napakalusog ng bata. Matangos ang ilong at taglay ang manipis na mga labi. Singkit din ang mga mata nito na bumagay sa maamong mukha niya. Muling pinairi ng kumadrona si Oping nang makita na lalabas na ang ulo ng bata. Muntik nang mabitawan ng kumadrona ang pangalawang sanggol ng masilayan ang kabuuan nito. Kung taglay ng sanggol ng lalaki ang maamong mukha, kabaliktaran naman ito sa sanggol na babae. Hindi mo aakalaing kambal ang dalawang sanggol dahil sa pagkakaiba. Parang mukha ito ng baboy. Mahaba ang mga kuko at mapula ang mga mata. Alimaw! Sigaw ng kumadrona ng masilayan ang kabuuan ng sanggol. Biglang tinubuan ng ngipin ng bata. Matatalim na kayang lurakin ang iyong balat kapag nakagat ka. Hinawakan ito ang kamay ng kumadrona at bigla itong kinagat. Kaya napasigaw ito sa sakit. Mabuti na lang at naawat ito ni Alan. Bumalik sa pagiging sanggol ang bata. Sa pagkakataong ito ay kahawig na ito ng kanyang kambal na lalaki. Kahit ang ina ng kambal ay napasigaw rin sa nakita. Itinabi ni Alan ang dalawang sanggol. Saka nilapatan ng gamot ang sugat ni Aling Petra. Nanginginig pa rin siya sa nangyari, pero kailangan niya pang putulin ang pusod ng mga sanggol. Inutusan niya si Alan na ilibing ang inuna ng bata habang may araw pa upang hindi makuha ng mga aswang ang inunan. Pinilit sila ng kumadrona na ipagtapat ang totoo nilang lahi hanggang sa napilitang umamin si Alan. May lahi pala itong aswang ngunit hindi niya namana ang pagiging aswang ng kanyang ina. May ganito talagang pangyayari. Delikado kapag nalaman ng mga kalahi ninyo na may anak kayong kambal. Sa pagkakaalam ko, isa itong sumpa sa lahi ng mga aswang. Tama ka, Aling Petra. Kaya nakikiusap kami na huwag niyo na hong ipaalam kahit kaninong nalaman ninyo. Huwag kayong mag-alala, Alan. Oping, mananatiling sikreto ang lahat. Naaawa ko sa dalawang bata. Anong ibig niyong sabihin, Aling Petra? Nagugulo ang tanong ni Oping. Nagpakawala muna ng isang malalim na buntong hininga ang kumadrona bago ito nagsalita. Mawawala lang ang pagiging aswang ng sanggol na babae kapag isa sa kanila ng kanyang kambal ang magsasakripisyo. Kailangan mo rin na painumin ng sariwang dugo ang inyong anak na babae upang mabuhay. Habang maliit pa ito, kailangan mong sanayin na hayop ang kakainin upang maiwasan ang pambibiktima nito ng tao. Nanlumo ang mag-asawa sa narinig. Nahabag na pinagmasdan nila ang dalawang anak. Nais lang ng mag-asawa na mamuhay ng normal ang dalawa. Pero paano mangyayari ang nais nila kung ipinagkait ng tadhana ang simple nilang hiling?
Nagpaalam ng kumadrona sa mag-asawa. Babalik ito bukas para tingnan ang kalagayan ng dalawang sanggol at ni Openg. Hindi na sila pinapunta ni Aling Petra sa ospital dahil baka umano mag-amok ang bata kapag nakaamoy ng dugo sa ospital. Ito nang nagpresenta na kukuha ng mga gamot at mag-immunize sa dalawang sanggol dahil isa naman itong PHW. Pumayag naman ang mag-asawa sa suwestyon ng kumadrona. Makalipas lang ang ilang araw, napansin ng mag-asawa ang mabilis na paglaki ng kambal. Tuwing gabi nangangaso si Alan upang may mahuling hayop na mapakain sa anak. Ganito palagi ang kanilang ginagawa hanggang sa magdalaga at magbinata ang kambal. Naunang umuwi si Jorela galing sa eskwela. Ilang oras na kasi niyang hinintay ang kanyang kuya Joriel, pero hindi pa siya nito sinundo. Napilitan siyang umuwi dahil bawal sa kanya ang maabutan ng gabi sa daan. Hindi pa niya kontrolado ang pagiging aswang at baka kung ano pang magawa niya. "Anak, nasaan ang kuya mo?" Bungad agad ni Openg sa anak. "Akala ko po nandito na si kuya, ma. Hindi po niya ako sinundo eh. Kaya akala ko nauna na siyang umuwi." "Saan kaya nagpuntang batang yon?" "Alan, hindi pa umuwi si Joriel. Pakitawagan mo nga." Sabi niya sa asawa na kararating lang. 5 beses nang tinawagan ni Alan ang cellphone ng anak, pero panay ring lang ito. Kinuha niyang susi ng motor upang puntahan sana ito sa paaralan. Ngunit biglang namilipit sa sakit si Joriela. Sa punitong tiyan at puso dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Pakiwarin niya may sumipa sa kanyang tiyan at sumaksak sa kanyang puso. Bigla-bigla itong umatungal at nag-iba ang kulay ng mata. Agad na pinigilan ni Alan ang anak na naglulupasay sa sahig. Tiyak niyang magiging aswang ito kapag hindi niya napigilan. Ilang segundo at kumalma naman ito hanggang sa napahigbi. "Pa, si kuya nasa panganib. Nandoon sila sa lumang pabrika katabi ng paaralan." Umiiyak na sabi nito. Nagimbal sa narinig ang mag-asawa. Ayaw sana nilang isama si Joriela, pero nagpupumilit ito. Sa huli napapayag din silang isama siya. Naririnig na ni Joriela ang lakas ng kanyang kaba. Sumisingot-singot siya upang alamin ang eksaktong lokasyon ng kakambal. Mabilis siyang umakyat sa second floor nang maramdaman muli ang saksak sa kanyang dibdib. Nakasunod naman sa kanyang mga magulang na natatakot at kinakabahan. Sa punyang dibdib habang paakyat hanggang sa masilayan niya ang kaawa-awang sinapit ni Joriel. Napatili siya nang makitang naliligo ito sa sariling dugo. Marami rin ang mga sugat nito habang pinagsisiba ito ng kanilang 5 kaklase. Pinukol niya ng masasamang tingin ang 5 lalaki. Narinig niyang tinatawag siya ng kanyang mga magulang at ni Joriel, pero hindi niya pinansin ang mga ito. Nag-uumapaw ang galit ng kanyang nararamdaman. Umatungal siya ng malakas hanggang sa tubuan na siya ng maitim na mga ugat hanggang sa kanyang pisngi. Naging mapula ang kanyang mga mata. May mga maitim din na balahibo ang tumubo sa buong katawan niya. Naglabasan ang kanyang matutulis na pangil. Humaba ang kanyang mga kuko at naging matalim. Ang kanyang mukha ay naging isang hayop na hindi mo mawari kung anong klaseng hayop. Nagtakbuhan palayo ang 5 lalaki sa kanyang kambal. "Akala niyo makakatakas kayo? Pwes, diyan kayo nagkakamali. Dahil walang ni isa sa inyo ang makakalabas dito sa lumang pabrika. Pagbabayaran yung ginawa niyo sa aking kakambal. Naiintindihan niyo? Magbabayad kayo." Umalingaw-ngaw ang busis ni Joriela sa building. Kakaiba ang busis nito na para itong nasaniban ng masamang espiritu. May naririnig silang busis ng lalaki habang nanilisik ang mga mata nito sa galit. Hindi agad sila nakahuma nang isa-isa silang sinunggaban ni Joriela. Pinilipit ang liig na parang mga hayop. Pinagkakalmot ang tiyan at inihila ang mga bituka. Nagsisigawan sa takot ang 5 kalalakihan. Lumuhod pa ang mga ito at humingi ng tawad. Pero tila naging bingi na si Joriela.
Nagkalat ang mga dugo at laman loob sa sahig. Isinubo niya ang puso na tumitibok pa. Mas masarap palang laman loob ng tao kaysa sa hayop. Wika niya sa sarili habang nilalantakan ang mga ito. Naimasmasan si Joriela nang maramdaman ang init ng yakap ng kakambal. Kaya nabitawan niya ang mga hawak na mga laman loob. Umuwi na tayo, kambal. Tara na. Naghihintay na sa atin si Mama at Papa. Umiiyak na pakiusap nito. Nilingon niya ang kakambal at nakita niya na napangiwi ito sa mga sugat na natamo. Umiiyak naman ang kanyang mga magulang na lumapit sa kanya. Tara na, anak. Tama na yan. Ipapagamot pa natin ang kuya mo. Wala sa sarili na sumunod siya sa pakiusap ng pamilya. Habang umiiyak ang mga ito, na inakay siya pauwi. Mapagpalang araw, Sir Payaso. Lalong-lalo na sa makikinig ng kwento kong ito. Isa po ako sa mga taong napaglilibangan ang YouTube nitong pandemic lang. At isa sa mga content creator ay ang mga horror stories ang aking napagtutuunan ng pansin, lalo na sa kwento ng mga aswang. Dahil isa rin po ako sa mga nakaranas nito. Huwag po sana kayo ma-offend kung sa inyo ko nagpadala ng kwento dahil hindi pa naman kilala masyado ang channel niyo. Para na rin po makaiwas sa mga magtatanong kung totoo nga ba ang kwento ko o katang isip lang. Bago lang po ito nangyari, Sir Payaso. Hindi ko na lang ididetalye lahat ang pagkakakilanlan ko at tanging kwento ko lang ang ilalahad ko rito. Mahirap na baka kasi nasa tabi-tabi lang natin sila. Ganito nagsimula ang lahat, Sir Payaso. Pagdating ko sa probinsya kung saan nakatira si Mama, ay sumakay pa ako ng habal-habal patungo sa lugar nila. Liblib na lugar po ang tinitirhan ni Mama. Dumaan pa kasi kami ng bundok bago narating iyon. Sa timog na bahagi po ito ng Luzon. Matagal na nung huli ko siyang nasilayan. Sa katunayan, tinakasan ko ang mga bantay ni Papa para lang makauwi sa aking ina. Sakto namang wala si Papa sa bahay dahil pinuntahan nito ang bagong itinayong mall. Noong maghiwalay kasi ang aking mga magulang, isinama ako ni Papa sa Maynila. Ayoko sanang sumama, ngunit wala akong choice. Dahil pinagbantaan niya ako na ipapakulong niya si Mama kapag hindi ako sasama. Maimpluwensyang tao si Papa. Marami siyang negosyo, pero karamihan dito ay mga illegal. Bawat perang ibinibigay niya sa akin ay itinatabi ko kahit alam kong galing iyon sa kasamaan. Kailangan kong lunukin ang pride ko upang maisakatuparan ang aking plano. Isang backpack lang ang dala ko upang hindi ako mahirapan sa pagkilos kung sakaling mahuli ako ng mga alalay ni Papa. Tanging ako lang ang nakakaalam kung nasaan si Mama dahil minsan na niya akong kinontak. Ilang oras din ang biyahe ko papunta sa lugar nila Mama at nang makarating ako, bumungad sa akin ang tahimik na lugar. Nakapagtataka kasi, alas 5 pa lang ng hapon pero nakasara na ang bawat bahay na naroroon. Kinatok ko ang ikatlong bahay kung saan ito ang ibinigay na palatandaan ni Mama para madali ko siyang matunton. Isang katandaan na babae ang nagbukas ng pinto. Ilang saglit kaming nagkatitigan hanggang sa ako na ang unang yumakap kay Mama. Naibsan ng 20 taong pangungulila ko sa kanya. Hinila ko ni Mama papasok sa kanyang bahay, saka inilak nito ng maigi ang pinto. Hindi masyadong kalakihan ang bahay ni Mama at konti lang ang mga gamit na naroroon. Hindi ko napigilang tanungin siya kung bakit maaga pa lang ay nakasara na ang mga bahay-bahay sa labas.
Inilapag muna nito ang dalang kanin bago umupo kaharap ko. May gumagala kasing aswang dito ngayon. 3 araw nang nakalipas at may 6 agad itong nabiktima. Totoo ba talaga mga aswang, Mama? Hindi kaya mga adik lang ang nambibiktima o kaya pumapatay sa mga taga-baryo ninyo? Sabi ko kay Mama. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga aswang. Ngunit totoo talaga sila. Naiintindihan ko kung ayaw mong maniwala dahil tubong syudad ka. O siya, kumain na tayo upang makapagpahinga ka na. Magana akong kumain dahil kasalo ko na si Mama. Nagkwentuhan kami tungkol sa naging buhay ko sa Maynila kasama si Papa. Bigla siyang natahimik habang pinapakinggan kung gaano ako nagtiis na pakisamahan si Papa. Tinapik ko ang balikat ni Mama upang ipaalam na ayos lang. Kinaumagahan nagising ako sa ingay sa labas ng bahay. Binuksan ko ang bintana upang usisain kung ano ang nangyari. Maraming nagkukumpulang tao sa labas. Inabot ko agad ang t-shirt sa ibabaw ng bedside table saka lumabas sa silid. Nakasalubong ko si Mama, nakapapasok pa lang sa bahay. "Huwag ka nang lumabas, anak. Nakakadiri ang sinapit ng ika-7 biktima. Parang kumatay ng hayop ang pagpatay sa kanya." Nakakaawa pala talaga, Mama. Ngunit sino naman kayang may pakana ng patayan, Ma? Wala bang lead kung sino ang salarin? Meron, anak. Si Marta. Malapit lang sa palayan ng bahay niya. Siya nga pala, anak. Mamamalingki muna ako saglit. Kumain ka na lang dyan pag nagugutom ka na. Agad kong tinanguan si Mama bilang pagsang-ayon. Nagpasya akong lumabas ng bahay at magwalis-walis sa bakuran. May mga gulay palang tanim si Mama sa likod bahay. At habang abala ko sa pamimitas ng mga hinog na kamatis, nang may lumapit sa akin na babae. Hinanap nito si Mama dahil may sadya umano ito. Tila dismayado ito nang sabihin ko na nasa palengke. Inabot niya sa akin ang isang mangkok bago nagpaalam. Pagkapasok sa bahay, binuksan ko ang takip ng mangkok. Nalanghap ko ang mabangong amoy mula sa nilutong dinuguan. Muli akong lumabas ng bahay at dumiretso sa puno ng kalamansi. Pumitas rin ako ng 3 piraso nito at 5 pirasong hinog na sili. Bala ko kasing lagyan ng sili at kalamansi ang dinuguan dahil masarap ito kapag maangang at medyo maasim. Akmang ililipat ko na sana sa kasirola ang dinuguan nang dumating si Mama. Nagmamadali niyang binawi sa akin ang mangkok at tinanong niya ako kung sino ang nagbigay ng ulam. At dahil hindi ko alam ang pangalan ng babae, dinescribe ko na lang kay Mama sa malumanay na boses. Maigpit niyang ibinilin sa akin na huwag akong tatanggap ng kahit ano kapag hindi ko kilala ang nagbigay. Sinabi ni Mama na si Marta ang babaeng tinutukoy ko. At kalat sa buong baryo na isa itong aswang. Upang maniwala ko na aswang nga si Marta, dinampot ni Mama ang isang kalamansi saka ipinatak sa dinuguan. Mataman akong nakamasid sa ulam hanggang sa biglang bumubula ang dinuguan. May masangsang itong amoy hanggang sa tuluyang nag-iba ang kulay at hugis nito. Ang masarap na dinuguan ay naging putol-putol na mga daliri ng tao. May nakita pa akong buhok na nakahalo rito. May mga uod din na nagsilabasan sa mga laman at daliri ng tao. Nanlaki ang mga mata ko sa nasaksihan. Hindi magkamayo ang pagsusuka ko at pandidiri sa ulam na yon. Dinampot ni Mama ang mangkok at galit na pinuntahan ang bahay ni Marta. Sinundan ko naman si Mama upang pigilan siya sa binabalak ngunit ayaw talaga niyang magpaawat. Nakiusyoso na rin ang ilang kapitbahay. Itinapon ni Mama ang mangkok na may lamang parte ng tao sa pintuan ng bahay ni Marta. Galit na pinagmumura ito ni Mama at kinalampag pa niya ang pinto pagkatapos
binantaang susunugin ang bahay nito, ngunit wala pa ring lumalabas. Nagalit din ang mga residente nang malamang totoo ngang aswang talaga si Marta. May nakapagsabing kanina pa raw umalis si Marta na may dalang maraming gamit. Kaya nagpasya mga tao sa baryo na sunugin ang bahay ni Marta at nagawa nila ito dahil sa pagtutulungan. Ngunit kinagabihan, nag-uusap kami ni Mama nang bigla na lang may kumalabog sa bubungan namin. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Tumayo si Mama saka kinuha ang gulok at buntot ng pagi sa likod ng pinto. Pinakiramdaman ko ang buong paligid at maya-maya lang ay may narinig akong kaluskos sa paligid. Hindi ito ordinaryong kaluskos, bagkus persahan ng tunog. Kaya napatayo ko bigla nang may kumalampag ng tudo sa pintuan. Hinawakan ako ni Mama at pareho kaming napaatras. Napatili ako nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ang mabalahibong nilalang. Mabalasik itong nakatingin sa amin. Mapupula ang mga mata nito at may matatalas na pangil. Mahaba rin ang mga kuko ng tinatawag na aswang. Marta, kung ayaw mong tamaan ka ng buntot pagi, mas makabubuting umalis ka na at huwag na huwag ka nang babalik dito sa baryo. Galit na wika ni Mama. Umangil ang halimaw at ngumisi ito kay Mama. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko, sanhi ng takot. Napasigaw ako ng sunggaban ng aswang si Mama. Kaya nagpambuno silang dalawa. Kitang-kita ko ang bawat kalmot na tumatama sa katawan ni Mama. At natamaan din ni Mama si Marta ng buntot ng pagi. Umatungal ito ng malakas dahil nalapnos kaagad ang balat ito sa parting tinamaan ng buntot pagi. Kaya nilundagan ito si Mama na ikinatumba nito. Nakadagan ang halimaw kay Mama at balak sana nitong kagatin ang liig ni Mama. Sa hindi kalayuan ay nakita ko ang gulok, kaya dali-dali ko itong kinuha. At walang pagdadalawang isip na sinaksak ko ito sa aswang. Paulit-ulit ko itong ginawa hanggang sa lumupaypay ito na napasubsob sa sahig. Tinulungan ko si Mama na makatayo at humingi kami ng tulong sa mga kapitbahay at agad naman silang rumisponde. Sinunog ng mga taga-baryo ang bangkay ni Marta upang hindi na ito makapaghasik ng lagim. At simula ng araw na yon, wala lang napapabalitang may nawawala o namamatay sa lugar nila Mama. Kalaunan nalaman din ni Papa na magkasama kami ni Mama. Tinawagan niya ako at sinabihang mahal na mahal niya ako at rerespetuhin niya ang kagustuhan kong makasama si Mama. Humihingi rin siya ng kapatawaran sa akin at lalong-lalo na kay Mama sa mga nangyari. Sa ngayon, Sir Payaso, ay masaya akong naninirahan sa probinsya na kahit may nakakatakot akong karanasan, ay hindi iyon naging hadlang para manirahan sa napakatahimik at priskong pamumuhay. Paminsan-minsan din nagpupunta kami ni Mama sa Maynila at pinapasyalan si Papa. Iyon din kasi ang naipangako ko sa kanya, nadadalaw ako sa kanya. Hanggang dito na lang, Sir Payaso. Maraming salamat kung mapansin niyo man itong kwentong karanasan ko sa mga aswang.